Ang wikang pambansa ay mahalaga. Dito nakasalalay ang pagkakaunawaan ng bawat tao. Kaya't magandang umaga sa inyong lahat. Ang ika-6 na balitang ay magsasadula tungkol sa isang tagpo sa buhay ni Manuel Luis Quezon. Sa loob ng silid ng isang pagamutan, makikita ang isang hihigan, isang maliit na hapag at isang silyo. Ang Pangulong Quezon ay nakaupo sa silyong malapit sa hihigan. Siya ay nagbabasa ng pahayagan. Ilang katok ang maririnig sa pintong nakasara. Sino yan? Ay, sir! Ikaw ba? Tuloy ka, Miss Vera? Mabubuksan ang pinto at papasok ang nurse na may dalang gamot at isang basong tubig. Isasara niya ang pinto. Ano ba yan? Gamot ng han? Yes, sir! Please drink your medicine. Drink? You mean take? Akin na. Salamat at pagaling ako. Isusubo ang pildoras at susundan ng pag-inom. Mga ilang araw na alamang ako rito at makalabas na hindi ba, Miss Vera? I don't know to you, sir. I don't. Ang gusto mong sabihin, ewan mo sa akin. Teka, ano ba ang sabi ng doktor? Sabi po, no visitors daw. Talagang ayoko ng kahit sinong panahawin. Ibig kong magpahinga mabuti para gumaling agad. Maraming gawain ang isang pangulo. Nako, yes nga ho. Pero gusto ko nang lumabas. Marami akong gawain. Kulang ang buong buhay ko upang matapos ang mga ibig kong gawain. Pero sick pa ho kayo, Mr. President. Kaya nga gusto kong gumaling agad. Tandaan mo sana, Miss Vera. Ayoko ng kahit sinong panahawin. Ibig ko ay magpahinga para gumaling agad. Lie down na, sir. Salamat, ngunit mamaya na. Ako na ang bahala. Iwan mo na ako. I will go out na, sir. Salamat, Miss Vera. Lalabas ang nurse at isasara uli ang pinto. Ang Pangulong Quezon ay magbabasang muli ng pahayagan. Maya-maya pa'y aantukin at mapipikit. Mga ilang malalakas na katok ang maririnig sa labas ng pinto. Biglang magigising ang Pangulong Quezon. Sino ba yan? Sinabi ko nang. Biglang mabubuksan ang pinto. Sir! Sir! You have a visitor! Very important, sir! Sinabi ko nang sa iyo kahit sino. But sir, this is the press! Press, walang kwenta sa akin ang press. Palayasin mo ngayon din. Nako! Don't! What a big sin! At bakit magiging kasalanan ang magpalayas ng press? Nako! Sir! Sir! Eto na ho! Papasok na ang press! Pero sinabi ko nang. Makikita sa pintong bukas ang isang paring Kastila. Buenos dias, Manolo. Aba, Padre Cruz. Kayo pala. Tuloy kayo, Padre. Iiwan ng natatakot na nurse ang dalawa at isasara ang pinto. Daw showtime niya. Manghihap ba lang Bakit malagi ako sa akin? Ano, Manolo? Nako, Padre, kasi ayoko kayong papasukin. Kaya? Ayaw mo ako papasukin, Manolo? Dahil ang sabi sa akin, kayo raw ang press. Press? Akala ko press ng mga sumusulat sa pahayagan. Ang gusto palang sabihin ng nurse ay priest. Press. Pero ang ibig lang masabi ay priest. Talaga ho yata, Padre Cruz, kailangan namin magkaroon ng wika pambansang upang makaintindihan. Hindi masama na idea, Manolo. Hindi masama na idea. Ang totoo ho, Padre, matagal ko nang naiisip ang bagay na ito. Pangit itong kami-kaming mga Pilipino ay hindi makaintindihan. Kailangan pang gumamit ng wikang banyaga. At kung ganito naman, hindi magamit ng gusto. May katwiran ka, Manolo. Ang isa na bayan, kailangan magkaroon ng kanyang sariling wika. Talaga ho, Padre, hindi masamang mag-aral ng ibang wika. Ngunit hindi naman dapat kalimutan ang aming sarili. Paglabas ko rito, Padre, haharapin ko agad ang tungkol sa wikang pambansa. Mayroon kaming bayaning pambansa, patawat na pambansa, at awiting pambansa. Bakit wala kaming wikang pambansa? Ang wika ay siyang kaluluwa na ang laing Pilipino.
Kaya't simula noon na pagtanto ni Pangulong Manuel Luis Quezon na mahalaga ang pagkaroon ng sariling wika. Dito nakasalalay ang pagkakaintindihan ng bawat tao at ito din ang tulay ng kaunlaran at pagunlad ng ating bansa.